Bakit wala pa rin siya? Hindi kaya tinakbuhan na ni Xiaogao ang kasal? Kung ganoon, kailan ulit tayo magkikita? Sa susunod na lang, dahil wala akong oras ngayon. Ikakasal ako today. Aalis na muna ako. Ikakasal? Ano bang suot niyan? Wala namang nagpapakasal na naka-lab coat ah. Sinabi mo pa. Napakawalang swerte naman yan. Pinilit lang ako ni Lolo na magpakasal. Kaya mas mabuti pang ikaw na ang umurong sa kasal. Walang wedding gown. Kung kaya mo, magpakasal ka na suot yan. Ngayon, sabihin mo na ayaw mong magpakasal? May habol ka pa? Isa akong doktor. Karaniwan ay itong damit lang ang suot ko. Pero ngayong araw, handa akong hubarin ang damit na ito bilang kaniyang gaw. Magsisisi ka. Ma, ayaw ko pong magpakasal kay pamilyang Gao. Alam niyo namang mahilig siya sa babae at hindi ito lihim sa inyo. Maraming tao ang pangarap na mapabilang sa pamilyang iyan. Kapag nagpakasal ka, siguradong tataas ang katayuan mo. Naiintindihan mo ba? At ang pamilya natin, simula ngayon, ay magkakaroon na ng malakas na backer. Pagkatapos nating ikasal, huwag nating pakialaman ang buhay ng isa't isa. Handa na ang guest room. Lumabas ka na. Pasayahin mo si Young Master Gao, sumunod ka lang, dahil dito, gaganda ang buhay nating lahat. Sabi ng lolo mo, gusto niyang magkaroon na tayo agad ng anak. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Ang makasal kay pamilyang Gao ay isang malaking swerte para sa akin. Sa hinaharap, makikita mo ang hinahanap mo. Lolo, Anong oras na ba? Nasaan si Xiaogao? paano ko po malalaman? Siguradong kung saan-saan na naman yun naglalagalag. Tawagan mo siya. Opo, sige po. I-loudspeaker mo. Opo. Sandali lang. Hello? Gao. Nagkita lang tayo kaninang hapon. Namimiss mo na ba ako agad? Aray, uminom na lang tayo. Bakit mo ba kinakagat ang kamay ko? Uuwi ka ba? Hindi ako uuwi. Napakaamo at napakaganda ng mga babae rito. Parang nasa langit ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bumalik ka rito. Wala akong kasalanan dito. Hindi ko naman sinasadyang ipaalam kay Lolo ang naririnig niya. Hindi nga naman katakataka para sa isang doktor. Sanay na sanay ka na sa ganyan. Matapos ang lahat, balak mong tumakas? Kung gusto mo, sabihin mo lang, mahal kong Geneng, Gao. Ma, Mapo, Narito na pala si Xiaogao. Tingnan mo ito, pumunta ka lang dito. Bakit kailangan mo pang bumili ng mga bagay-bagay? Bilis, pasok kayo.
Ma, busog na ako. Hayaan mong buhatin ako ni brother-in-law paakyat. Dapat nating tingnan kung papayag si Shiyi. Hindi ako papayag. Shiyi, huwag kang maging matigas ang ulo. Hayaan mong tulungan ni Xiaogao si maliit na kapatid. Ano bang masama doon? Sabi ng hindi ako papayag. Batang pasaway, anong klaseng ate ka ba? Dahil sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging lumpo ang binti ko, siya ang may gawa nito. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Nandito ako para kumain, hindi para maging libreng katulong. Kaya, aalis na tayo. Hindi ko akalain na ganyang klase ka palang tao. Pwede ko pa bang bawiin ang lahat? Nangyari lang iyon sa isang aksidente kaya siya nahulog. At isa akong doktor, sa lagay niya ngayon, alam ko sa sarili ko. Kung talaga bang dahil sa akin iyon. Lahat ng tao ay sinasabing, kasalanan ko ito. Pati si mama ayaw maniwala sa akin. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, wala pa rin kahit isang naniniwala sa akin. Tigil na sa pag-iyak. Nakakainis na. Naniniwala ako sa iyo. Si bro, Nakita ko ang misis mo. nasaan siya? Nasa baba siya. May kasamang maraming gwapo. Gusto mo bang batiin natin? Wala akong oras dyan. Halina kayo. Samahan si Young Master Gao uminom. Talo ka sa round na to. Inom na, dali. Yung alak may kung anong halo. Gusto mo bang? Tawag ako ng makakasama mo? Huwag na. Lumabas na kayo. Tara na, alis na. Hello? Nasaan ka? Nasa bahay po ako. Alam kong nasa Red People Hall ka. Pumunta ka agad dito. Kung hindi ako ang pupunta riyan, para hanapin ka. Lasing. Lasing ka ba? Tara na, umuwi na tayo sa bahay. Tara, uuwi na tayo. Huwag ka ngang magkunwaring malinis. Ikaw, Young Master Gao, Na-delete na ba lahat ng video? Kung hindi ako nagkakamali, may CCTV din sa loob ng private room, di ba? huwag po kayong mag-alala, Young Master Gao. Naayos na po ang lahat. Alis na tayo. Miss Shiyi, natanggap mo na ba ang video? kung tama ang pagkakaalala ko, ang keycard ng isa pa niyang bahay ay ito na nga. Sa ganitong paraan, makakapasok na ako ng palihim. Naitago na ng maayos ang lahat ng mga palihim na kuha ng video. Magiging ayos na siguro ito. Ay, maging malambot ka naman sa akin. Sa wakas, nakaalis din. Gang, Gao. Anong pagkakataon nito?
Ako, nandito lang ako para tignan kung wala kang kasamang ibang babae nang hindi ko alam. Hindi ba napag-usapan na natin na kanya-kanya tayo ng buhay? Yang Master Gao, magsisimula na po ang meeting. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka lang. Huwag kang gumawa ng palihim. Wala akong pakialam kung ang isa ko pang bahay ay magkaroon din ng amoy ng asawa ko. Para maibalik ang mga video natin na nasa loob ng VIP room, patawad, pero kailangan ko itong gawin. Halo, nakuha ko na ang kailangan mo. Para sa iyo ito. Samahan mo ako sa isang piging. Magpalit ka na dun sa kotse ko. Magpapalit sa loob ng kotse? Bakit? Parang hindi ko pa naman nakikita. Mr. Lu, Gineng. Lin. Bakit? Magkakilala ba kayo? Ginoong Gao, tungkol sa ating pagtutulungan. Pag-iisipan ko muna yan. Genge. Gaw, uminom din tayo. Pasensya na, pupunta lang ako sa banyo. Ituloy lang natin ang pag-inom. Sige. Pasensya na po, Ginoong Gao, mauna na muna ako. Siye, Ikaw ang tumawag na iyon, di ba? sa totoo lang ako, Hey, hindi ko man lang nakilala na boses mo pala iyon. mahal. Bakit ang tagal mo yata? Heto na. Para sa matagumpay nating pagsasama. Sa ating tagumpay. May inihanda akong maikling video para ipagdiwang ang ating pagtutulungan. Ha? Paano itong nangyari? I-off mo na yan agad. Lakasan mo kaya ang volume. Sa nakikita ko, hindi ba parang hindi pa ito sapat? Pasensya na po, Ginoong Gao. Pagpasensyahan nyo na ang aking pagkukulang. Bumalik ka rito. Ayos lang. Paano lumabas ang video na yon dito? Malalaman at malalaman natin ang totoo. Ang nasa video ay ang pribadong villa ko. Ang tanging makakakuha lang yan ay ang taong pinakamalapit sa akin. Ang isang batang babae ay walang sapat na kakayahan para gawin yan. Paano kung dalawang tao ang nagsabuatan, hindi ba ganoon iyon? Mr. Lu. Opo, hanggang dito na muna tayo sa araw na ito. Uuwi na kami. Tungkol naman sa resulta ngayon, kontento ka na ba? Anong kapalit ang binigay sa iyo ng kabilang panig? Gagamitin mo ba ang video ni Red People Hall? Para takutin ako? Kapag kumalat ang mga ganitong bagay, ikakarangal mo ba iyon? O talagang wala ka lang talagang hiya? Para kang isang mabangis na hayop? Iyong tipong nananakit ng pataksil. Kung iiyak ka, doon ka sa labas? Huwag mong iwan ang kamalasan sa loob ng kotse ko. Hoy, ikaw. Sige, sumakay ka na sa kotse. Hello? May kailangan ka ba? Bibigyan kita ng 30 minuto sa dati nating silid. Red People Hall? Ayoko. Paano kung sabihin kong matutulungan kitang makuha muli ang video? Ano? Bata, lalabanan mo ba ako? Ibigay mo sa akin ang video. Anong sinasabi mo? Niloko mo ako. Young Master Gao. Young Master Gao, maayos lang po ba kayo? Bilisan nyo, kumuha kayo ng tuwalya para kay Young Master Gao. Anong tinutungangan nyo riyan? Kumilos na kayo. Halika rito. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang malaking boss ng Red People Hall, si Mr. Lu. Batiin mo siya. Kaya pala, Nandito ako ngayon para makipagkaibigan. Nandito na ang lahat. Kung ganoon, uminom muna tayo. Hindi na kailangang uminom. Sige. Iinumin ko ito.
Bawal siyang uminom ng alak. Tumawag kayo ng 911. Lu Junyan. Gumising ka. Lu Junyan. Wala nang ibang paraan. Hoy! Baliw na bata, anong balak mong gawin? Ako. Masyado lang talagang apurahan ngayong araw. Hala. Gao Haifeng. Nagseselos ka ba? Young Mistress, ito po ang gown na personal na pinili ni Young Master Gao para sa inyo. Ihahatid ko po kayo sa handaan. Susunod na lang po si Young Master Gao doon. Bakit magkapareho tayo ng suot na gown? Anong nangyayari? Noong araw na yon, salamat sa iyo. Young Master Gao, dumating din kayo sa wakas. Huwag kang mag-alala. Maayos na ang lahat. Young Master Gao, halika na't uminom tayo doon. Naghihintay na po ang lahat. Ang dami palang tao rito. Huwag kang padalos-dalos. Alam ko. Mga kasama, halika na at uminom. Ikaw. Senyorito Gao, Kaninong damit ba ito? Napakapangit. Young Master Gao, hindi ko rin po alam kung paano ko nagalit ang batang may bahay. Kung itatrato niya ako ng ganito, isipin mong ako ay dinala niyo rito. Ang aking may bahay, ano man ang gawin niya ay palaging tama. Kawili-wili. Lola, napakaganda po ng mga tanim ninyong bulaklak. Mabuti na po ba ang pakiramdam ninyo nitong mga nakaraang araw? Lola, narito na po ako. Shiyi, ang tagal na nating hindi nagkikita. Lolo! 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 Anong nangyari sa inyo? Lu Junyan! Bilisan mo. Dalhin natin si Lolo sa ospital. Shiyi, pasensya na. Nagkaroon ng problema sa kumpanya. Kailangan ko nang bumalik agad doon. Lu Junyan, ano bang ginagawa mo? Bumalik ka rito. Shi, nandyan ka na pala? Sinasabi ko na sa iyo, nakalimutan mo na namang kunin ang mga gamit mo. Ay, may bisita ba? Bakit ka narito? Kunin mo ito. Oh, Shi, kumusta ang buhay mo sa lungsod? Sa mga nakalipas na araw, nagkaroon ka ba ng mga bagong kaibigan doon? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Napakabuti po ni Pamilyang Gao sa kanya. Ay, sino naman siya? Ako po si Xiao Gao. Siya ang asawa ni Shiyi. Shi, totoo ba ito? Ay salamat, napakagandang balita niyan. ihinto mo ang sasakyan. Bakit? Anong nangyari? Lu Junyan, anong nangyayari sa iyo? Lu Junyan. Lu Junyan? Naririnig mo ba ako? Gising, Lu Junyan. Hindi maganda ang lagay niya. Dalhin na natin siya sa ospital. Ayoko. Wala ka na bang konsensya? Ang babaeng ito talaga. Talagang hindi mo siya tutulungan? Kung ganoon, hindi rin ako aalis. Bahala ka kung ayaw mong umalis. Sumakay ka na sa kotse.
Sige na, babe. Ano bang ipinag-aalala mo? Wala naman siyang problema, di ba? May balak ka pang isnab ako? Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nasa ospital tayo. Siyempre, gagawin ko ang gusto ko. Sige na, huwag na tayong mag-away. Sumunod ka na lang sa akin. Hala, gising ka na pala. Kung ganoon, hindi ka na namin lulubayan pa. Tara na. Loko ka? Ibaba mo nga ako. Nakikinig ka ba? Hoy, Gao Haifeng. Ano bang ginagawa mo? Ang dami mong pasakalya. Para sa akin ba ang lahat ng ito? Oo. Wala pang nagbigay sa akin ng birthday party. Salamat sa iyo. Gao Haifeng. Tingnan mo ako. Ako si Lu Junyan? Ang una mong pag-ibig na si Yang Lad? Bakit ang dami mong nainom na alak? Halika rito, bilis. Hindi ba't gusto mo ako? Bakit nang makita mo ako? Parang wala kang pakiramdam? Sabihin mo kung sino ang gusto mo. Umalis ka nga. Magsalita ka. Sabihin mong mahal mo si Gao Haifeng. Na mahal mo siya at hindi mo kayang pakawalan. Baliw ka na. Dr. Zhang, sa totoo lang, may sakit talaga ako. Tulungan mo naman akong gumaling? Tingin ko ay nagkukunwari ka lang nalasing. Sige. Nariyan na si Mama. Lalabas muna ako. Magpakahimasmas ka agad. Ma, nandito po pala kayo? Parang wala namang nangyayari rito. Ma, gabi na po. Bakit napadalaw kayo? Dahil hindi kayo gumagawa ng paraan. Dinalhan ko kayo ng ilang mga pampalusog. Ipaluto mo ito sa chef para kay Shiyi. Dapat siyang kumain ito araw-araw. Kasalanan ko ba? Masyadong malamig ang pakikitungo sa akin ni Dr. Zhang. Ang mahalaga ay kung may kakayahan ba ang lalaki. Chi, mag-ingat ka. Sakay na sa sasakyan. Bumaba ka. Young Master Gao, hindi ko iyon sinasadya. Kung ganoon, bakit ka tumatakbo? Hindi ko po talaga sinasadya. Maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga iyon sinasadya. Oo, gusto ko talaga siyang pagbayarin ng husto. Tumawag sa 911. Sige. Naglakas loob kang galawin siya? Parang ako na rin ang ginalaw mo. Ito ang una. Anong ibig mong sabihin? Para sa iyo, handa akong iwanan ang lahat ng iba pang mga babae ko. Ito ang unang beses. Ilan pa ba talaga sila? Tigil na. Nasa tapat tayo ng presinto. Nabubuwang na naman siya. Uwi na tayo. Dr. Zhang, may naghahanap sa iyo. Shiyi, buntis ang fiancé ko. Gusto niyang magpa-check up. Pinag-isipan ko ito. At sa tingin ko, mas kampante ako sa iyo. Sige, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Shiyi, ako. Hindi ko talaga siya gusto. Hindi yata tamang sabihin iyan ngayon. Ang babaeng nasa loob tinuturing akong karibal sa pag-ibig. Maaaring walang pakialam si Mr. Lu.
Pero ako, meron. Shiyi, ako. Lalabas na siya. Wala na tayong pag-asa. Mr. Lu, Sabi ko na nga ba, bakit wala rito si Dr. Zhang? Iyon pala ay inaasikaso ang dating kakilala. magkaibigan lang kami. Bakit? Namiss mo ba ako agad? Ano? Kaibigang hinalikan para isalba? May handaan sa bahay namin sa Makalawa. Pupunta po ba si Ginoong Gao? Siyempre. At sa oras na iyon, isasama ko rin signang Gao. Welcome kayo! Tara na. Hala, huwag ka nang magalit, baby. Anong nangyari sa'yo? Ah, ang tiyan ko. Aray, ang anak ko. Tumawag kayo ng doktor. Bilis! Tumawag ng doktor. Mrs. Lu, ang gatas na ininom niyo po ay mayroong problema. Pero kaunti lang naman ang ininom niyo. Kaya ligtas po ang bata. Mrs. Lu, uminom ka muna ng gatas. Mas mabuti ito para sa baby. Si Shiyi iyon. Shiyi, Bakit? hinihinala ko na itinago mo ang gamot sa katawan mo. Anong gamot? Huwag kang gumalaw. Wala akong alam. Anong gamot ba ang sinasabi mo? Tumigil na kayo. Mrs. Lu, ganyan ba ang pakikitungo mo sa panauhin? Simula nang magumpisa ang handaan, isang basong gatas lang ang ininom ko. Galing iyon kay Shiyi. Shiyi, paano mo ipapaliwanag ito? Ako, Kahit ano na lang ay ibinibintang mo sa kanya. Nawalan din ako sa pamilyang Lu ng singsing na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Kailangan ko rin bang kapkapan ang katawan ni Mrs. Lu? Ikaw. Sige, subukan mo. Walang kwenta. Shiye, pakiusap naman. Ibigay mo ang gatas sa asawa ko. Bigla kasi akong nagkaroon ng kailangang asikasuhin. Salamat talaga. Shiyi, kakakita ko lang. Pumunta na naman si Xiao Gao sa Red People Hall. pabayaan mo siya. Wala na akong pakialam kung saan man siya magpunta. Sabi niya ay magbabago na siya. Sinungaling. Shiyi, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, please. Gao Haifeng. Mag-divorce na tayo. Alam kong mahilig ka sa ibang babae, pero hindi ko inaasahan na pati sa kapatid ko ay papatulan mo. Sobrang dismayado na ako sa'yo. Young Master Gao, naghanda si Young Master Fu ng isang salusalo at tinatanong po kung gusto ninyong pumunta. Hay naku, sabihin mo sa kanya na wala akong pakialam. Ha? Iyon po ba talaga ang isasagot ko sa kanya? Lumayas ka rin.
Sa tingin ko ay pinapaalis na niya ako. Hoy, sandali! Ipaalam mo agad sa akin kung ano ang ginagawa ng asawa ko. Mag-aayos po ako agad ng mga tauhan. Young Master Gao. Naghahanap po ng bahay ang misis sa kung saan-saan. Kung ganoon ay maghanap ka agad ng mga tao at bigyan ng asawa ko ng bahay. Huwag kayong pahuhuli. Huwag po kayong mag-alala, Young Master Gao. Handa na po ang lahat. Lu Junyan? Sinusundan mo ba ako? Sinusuri ko lang kung maayos ang lagay mo. Maayos lang ako. Salamat. Lu Junyan, Dr. Zhang, may mapilit na naghahanap sa'yo. Sino? ako lang naman. Ginoo. Oras po ng trabaho ngayon. Eksakto naman, dahil narito ako para magpatingin. Maari bang linawin nyo na ang departamento rito ay OBGYN? Tama ka. Ikaw nga ang ipinunta ko rito. Ginoo. Dapat ay sa psychiatric ward ka pumunta. Gusto ko si Dr. Zhang. Ang tumingin sa akin. Walang saysay. Hindi maganda sa iyo ang uminom niyan. Hoy! Hindi maganda ang kumain niyan. Kapag hindi ka tumigil, tatawag na ako ng guard. Kung ganoon, tatawag muna ako para ireklamo ka. Masamang pakikitungo mo sa pasyente. Mahal ko, ilang araw pa lang tayong hindi nagkikita? Hindi naman kailangan sa labas ay maging ganito kakaatat? Gao Haifeng. Ang ginagawa mong ito ay nagpapahiya sa akin. Bakit ka umiiyak? Dahil ba kay Gao Haifeng? Hindi dahil sa kanya. Bakit ka na parito? Naparito ako para sabihin sa iyo na ikakasal na ako. Congrats sa iyo. Congrats! Gusto ko lang sabihin sa iyo na kapag may kailangan ka, pwede mo pa rin akong lapitan. Dahil sa huli, magkaibigan pa rin tayo. Wala siyang kahit anong kailangan. Huwag mo na siyang alalahanin. Nakita kong hindi ka pa kumakain kanina, kaya binilhan kita ng makakain. Masyadong maraming babae si Ginoong Gao. Siguradong wala siyang pakialam kay Shiyi. Sino ka para tawaging Shiyi? Shiyi? Tara na, kain na tayo. Bitawan mo ang kamay niya. Huwag ganyan. Tumigil na kayo. Huwag na kayong mag-away. Sabi ng tumigil na kayo. Naririnig niyo ba ako, Gao Haifeng? Hiwalay na tayo. Tandaan mo ito? Hindi pa tayo diborsyado. Sa akin ka lang. Gengeng. Gao.
Ano na bang nangyari kay Young Master Gao? Bakit hindi mo man lang ako kinokontak? Matagal mo na akong hindi sinasamahan. Ah, Shiyi, ayos ka lang ba? Shiyi, bilis isuot mo ito. nagdadalang tao ako. Nandito ka na? Maligayang kasal, aking Mrs. Lu. May ipapakita ako sa iyo. Mr. Lu, may gusto ka bang sabihin sa akin? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ako. Hindi ko lang talaga balak na magkaroon agad ng anak. Palagay ko ay hindi mo pa rin makalimutan si Shiyi, di ba? Hindi yan totoo. Alam mo naman, na si Pamilyang Gao ang lagi nating kalaban. Magtiwala ka sa akin, nagsimula na ang ating plano. Malapit ko nang pabagsakin ang Pamilyang Gao at ang hangal na babaeng si Shiyi. Ginagamit ko lang siya. Maayos naman ang nahanap kong bahay. Hindi naman nahirapan ang aking ginang Gao. Seryoso ako sa sinabi ko. Gao Haifeng. Pasensya na. Hindi ko kaya. Nakanya-kanya na tayo ng lakad. Sino ba ang may sabing gusto ko ng kanya-kanya? Mahal kita. Shiyi, nang araw na iyon ay hindi ako pumunta sa Hongrentang, buong araw lang ako sa kumpanya. Pagkagising ko, nakita ko na lang nakasama ko ang kapatid mo sa loob ng isang pribadong kwarto. Paano naman magiging ganoon katsamba ang lahat? Unti-unti ko itong papatunayan sa iyo. Sige na. Ngayon gamitin mo ang mga ebidensyang ito at sampahan mo ng kaso ang kinalakihan mong kuya. Tumigil ka sa kalokohan mo. Hindi ka nagalit sa akin? Ano kaya madilim na ang langit? May dapat ba tayong gawin ngayon? Uulitin na naman? Uulitin talaga. Tingnan niyo ang galing ko. Makukuha rin kita. Uy. Daska, basurang makina ito. Anong gagawin ko?
Gusto mo bang ibili kita ng ice cream? Sige po. Hintayin mo lang ako dito, okay? Opo. Lujun. Hanapin mo kung nasaan si Lujun yan. Ngayon din. Lujun yan. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Naririnig mo ba ako? Lujun yan, ano ba talagang balak mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Labag sa batas itong ginagawa mo. Ano man ang nangyari sa atin noon, basta't pakawalan mo ako, mananatili pa rin tayong magkaibigan. Pakawalan mo na ako. Lujun yan. Young Master Gao, wala pa rin kaming mahanap na bakas niya. Mga wala kayong silbi. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap. Lujun yan. Bumalik na tayo. Naniniwala ako na malilinawan din ang lahat ng maling akala. Siguro nga. Uminom ka muna ng tubig. Gao Haifeng, sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon niya. Maging mabait ka. Dahil kung hindi ko alam kung anong posible kong magawa. Hello? Young Master Gao, nahanap na namin si Lu Junyan. Nandito lang sa gusali ng Boao. Huwag mong subukang tumakas. Bumalik ka rito. Lujun yan? Ayos ka lang ba? Gao Haifeng. Gao Haifeng. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Lujun yan. Hindi pa huli ang lahat. Ano bang kasalanan ko? Masyado lang kitang mahal. Alam mong mahal kita, di ba? Ang paglason sa Linhan Shuang, ang paglalagay ng gamot sa mga panauhin, ang pagnanakaw ng impormasyon sa Gao Group, nasa kamay ko na ang lahat ng ebidensya, hindi ka na makakatakas. Kung hindi ako makaalis ng maayos, hindi rin kayo makakalabas ng buhay. Anong gagawin mo? Umalis na kayo. Shiyi,